What can you say about the performance today? It was, yeah, my game was a little off, but I think you got enough of me, enough to eat. All right, all you can eat. What's going on, guys? Galing ako nag-tennis. Magandang ano yan, sport para ma-relieve sa stress. May nag-message lang sa akin, no. Gawa daw ako ng topic kung ano daw, kung para daw sa'yo ang emergency department bilang nurse. Ang emergency department ay fast-paced environment, and they also describe it as uncontrolled chaos. Kasi ang ICU is parang controlled chaos dun eh. So maayos lahat, pero diba, critical lang mga pasyente, pwedeng inasnap mag-code. Dito sa ER, ang mundo dito ay yung mga pasyenteng band-aid lang ang kailangan at uwi. May mga pasyenteng ano rin na nagsisinungaling din, at may mga pasyenteng critical din, mga pang ICU case. I would describe ER as para ka nag-e-exam ng NCLEX, para ka nagpa-prioritize sa ER. Makalat sa ER, guys, kasi hindi mo pa prioritize na maglinis-linis pa eh. Unahin mo talaga muna magligtas ng pasyente. At ang ER ay talagang ano yan, maski hindi emergent pumupunta ang pasyente. Mahirap kasi, ang hirap nila kasi turuan kung ano ba yung mga emergent at hindi. Kaya ano hindi nila alam kung ipapa-hospital ba nila ang condition nila or hindi. And ang ER dito is bawal magtanggi ng pasyente kasi may law dito na yung EMTALA. Mga parang kahit anong kondisyon, may pera o wala, hindi pwedeng tanggihan. Isa pa, ang ER environment ay sa mga ka-workmate parang special breed ang mga kasama mo sa ER, no. So I find them na parang mas nakakatawa sila, yung mga katrabaho ko. Lagi sila nagjo-joke, alam mo yun, kasi nakaka-stress na sa ER so para hindi naman maging masyadong stressful, no. Parang nagjo-joke time lang yung mga kasama ko sa ER. Saludo talaga ako sa mga sa ER noon nung estudyante pa ako, kasi alam mo yun, dadatingan yung mga pasyente na nag-aagaw buhay kalmado yung mga ER nurses sa Pilipinas. So yan. So para sa iyo ang ER kung gusto mo ng fast-paced environment. So paano ba yung fast-paced environment, no? Ito yung ang dami mong tatanggapin na pasyente at marami ka rin i-discharge kasi ang ER ay parang ano lang yan, hub. So hub means pagpunta ng pasyente dyan sa ER, i-assess nyo muna kung magbibigay siya ng complaint, diba? Tapos assess or i-rule out nyo kung emergent yung complaint niya. Pag yung doctor nag-decide na parang doon ang decision point sa ER kung ang pasyente gumaling doon sa sa mga binigay na treatment ng doctor, uuwi na sila. Pag uwi nila at lilinisin lang yung kwarto saglit, may pasyente ka na ulit, diba? Tapos ganun lang, pag nag-decide yung doctor na kailangan mo i-admit, hindi ka stable umuwi, so kailangan mong i-observe overnight, so andun ang decision. Tapos lalo na sa yung mga talaga emergent, kapag talagang hindi pa ma-stable, kumbaga parang sobrang critical nila at i-stabilize lang ng konti, magde-decide ni ICU. So sa ER, andito talaga lahat, makikita mo lahat talaga. Yan. Para sa iyo ang ER, kung mahilig kang tumusok, bread and butter skill ng isang nurse sa ER ay ang mag-start ng IV. Tapos para sa iyo ang ER, kung ano ka adrenaline junkie ka, ikaw ba yung mahilig sa mga sa mga laging mga gunshot wound, mga
car wreck, mga ganyan, para sa yung environment na yan. Pros and cons. Kagandahan sa ER is kahit nakaka-stress siya, no? Kahit yung ang daming mga kailangan gawin, ang daming mga orders, come and go lang talaga sila. Yun ang kagandahan sa ER. Kunyari yung pasyente, pangit, no? Alam niyo ibig sabihin ng pangit, yung tipong parang pangit yung prognosis niya. Hindi naman magtatagal yun sa'yo, no? Pag nag-post sila ng kwarto at nagawa mo na lahat, na-stabilize nyo na lahat, itawag ka na ng report, aalis na yun. Bunutan ka na ng tinik. Pag may mga pasyente na naman na parang, alam mong parang demanding, bigyan mo lang kailangan nila, di-discharge na yan. So, wala na sila. So, hindi mo sila aalagaan ng 12 oras. Kasi, aalis din yan, aalis. Kung hindi madi-discharge, i-admit, aalis talaga at aalis. Yun ang kagandahan sa ER. Ang isa pang maganda sa ER is, pag na-stabilize mo na ng pasyente, no, at mga kailangan pang gawin, ipapasa na yun sa iba. Kasi, hindi naman specialized ang ER sa lahat ng klaseng procedure. Hindi naman specialty ang ER sa cardio, lahat ng ng mga system. So nire-refer lang sila sa mga sa mga specialista kapag pag kailangan. Isa pang kagandahan sa ER ay may teamwork talaga dito. Puntahan sila talagang sisilipin ka kung okay ka ba, kailangan mo ng tulong. Talagang alam naman ng lahat na ang ER ay talagang kailangan talagang teamwork dyan, as in talaga. Ang pangit lang dito sa ER is chaotic talaga, unpredictable yan. Kunyari may pasyente ka, abdominal pain lang, tapos may pasyente ka na diarrhea. Pagdating ng labs, yung may diarrhea mababa pala yung hemoglobin, kala niya diarrhea lang, yung pala GI bleed na. Tapos kailangan ng dugo. Tapos biglang papasukan ka pa ng ambulansya na medyo pangit ng prognosis, mababa yung autosat. So ikaw parang na-overwhelm ka. So overwhelming ang trabaho sa emergency department. Ganun lang sa ER para kang aligaga dyan sa ER. Yun ang pangit lang dito, no? Well, sa iba gusto yun, pero karamihan parang overwhelm. Hindi lang din maganda rin sa ER is makalat. Kung ikaw ba yung masyadong malinis na masyado kang OC, is okay lang naman, no? Pero yung maglinis ka doon after na ng procedure, no? Kung kailangan talaga iligtas yung pasyente, talagang pag nagbukas sila ng mga mga IV cannula, mga nahulog yung mga yung mga sponges or nahulog yung mga gauze, mo na bukas ng mga ng mga saline, tapon-tapon lang lahat. Kaya pag tapos ng code at saka pagkatapos ng mga mag-stabilize ng mga pasyente na papunta sa ICU, pag nakita mo yung room, talagang dugo-dugo, puro kalat-kalat. So kung OC ka sa kung ayaw mo yung ganung environment, talagang hindi para sa yun. Yan, puntahan din dito ng mga ng mga dami rin. Tatanggap ka rin ng mga behavioral issues dito. Yan, mga nag-away, tsaka mga lasing, diyan sila. Testingin nila yung yung pasensya mo. Ang dami pasyente dito, laging yung paglasing sila, gusto na daw nilang umalis. Tapos makikita namin yung alcohol level nila. Ang taas, yung parang hindi mo sila pwedeng paalisin kasi parang legally pwede mo silang i-hold kasi yung alcohol nila hindi pwede i-release sa hospital. Ang pangit lang sa ER, kung hindi mo alam yung batas, parang matatakot ka kasi yung mga pasyente sasabihin nila kakasuhan kita, ayaw mo ko paalisin, kakasuhan kita kasi hindi mo ko binigyan ng orange juice. Parang na-abuse nila yung pag sinabi nila na kakasuhan ka nila. So nakakatakot sa ER kung hindi mo alam yung batas. So dapat alamin mo yung batas. Maraming beses na akong dito, na challenge yung mga pasyente na na parang sasabihin nila sasaktan kita pag di mo ko pinaalis dito, or minsan sasabihin nila na you're holding me against my right, gusto ko na umalis dito, ayoko na dito, pero lasing sila. Parang itinatry mo i-explain sa kanila na
na legally pwede ka namin i-hold kasi ang taas yung alcohol mo, tapos sasabihin nila na it's a free country. Kumbaga parang kailangan mo matuto mag-escalate. Kung hindi mo kakayanin lahat yun yung mga parang ganyan. Yun din ang pangit dito sa ER, no? Grabe rin ang tension dito sa ER pag may mga gantong case, which is very common na. So marami pa, no? Marami pa. Yung mga ER nurses dyan, mga nanonood, comment pa kayo. Mag-contribute kayo kung ano yung mga pros and cons dito sa ER, no? Ano bang maganda dito, ano bang pangit dito, ano bang maire-recommend nyo na saan muna sila mag-practice para preparatory bago sila lumipat ng ER. So, ilang naman guys to, napaka-ikling vlog lang to. Kita-kita tayo sa East Coast. Konting pikit na lang, andun na naman kami. So ayun, and see you guys on our next video.